Usa ka pagtuo, Layo pa na yung usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Presidente Bongbong Marcos Jr. mibalik karong adlaw sa Northern Cebu. Hinay-hinay nga pagbangon sa mga biktima sa linog nakita. Cebu-Cordova Link Expressway luwas gihapong gamiton sa mga motorista. Publiko gipahinumduman dili mo kumpiyansa sa influenza-like illness. Kung dili mo tabang, nakadasmag nga SUV driver sa pusok Lapu-Lapu kasuhan sa duha ka mga biktima. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, hinay-hinay nga pagbangon sa mga apektado sa magnitude nga 6.9 nga linog sa amihanang bahin sa Sugbo nakita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mibalik ang presidente sa norte karong adlaw aron makita unsa pa ang gikinahanglan sa mga nabiktima sa linog. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Duha ka semana ang nakalabay human sa una niyang pagbisita sa Ground Zero. Nibalik si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Northern Cebu aron pagsusi sa kahimtang karon. Kuyog sa Presidente si Philippine Red Cross Chairman Richard Gordon, Governor Pamela Barecuatro ug ubang mga local officials sa norte. Una niyang giduaw ang Tent City ug Bayanihan Village sa Barangay Poblasyon, lungsod sa San Remigio. Gitukod sa Department of Human Settlements and Urban Development ang 45 ka mga modular tents aron kapuy-an sa mga nawagtangan ug panimay human sa magnitude 6.9 nga linog. Apil usab sa mga niabag sa pagpadayong recovery operations mao ang Philippine Red Cross aron maatiman usab ang ubang apektado ilabi na ang mga bata. Makita ninyo maraming tent dito galing talaga sa Red Cross, pati yung mga relief goods nang galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si Chairman eh. Kaya naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will move fast. Talaga naman. Nagpakisayod usab si Marcos Jr. sa kahimtang sa Bogo Provincial Hospital nga padayong giayo human giguba sa linog. Gumikan sa kalimitado sa operations, nagbutang usab ang Red Cross og tulo ka tents aron himuong hospital wards. Gisusi usab sa presidente ang sitwasyon sa mga nanimuyo sa Tent City sa Barangay Kugon, Dakbayan sa Bogo, human makakita sa ngisi gikan sa mga quake survivors. Gipahibaw ni Marcos Jr. nga luwas ang kasamtangang Pinoy-anan sa mga evacuees. Kay gawas nga adunay kapasilungan na ay igong supply sa tubig ug kuryente sa sud. Resulta kini sa subsob nga trabaho sa nasudnong kagamahanan aron matabangan ang kapin 216,000 ka mga pamilya nga apektado sa linog. Maong padayuno nila kini hangtod nga hingpit nga makabangon ang amihanang Sugbo. Ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance at saka yung construction materials. Nagbigay na ng construction materials pati ang DSW, ang DSUD. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira na. Yung mga nawala talaga na bahay, yung papalikan natin. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagubang bahin sa pangpublikong merkado sa syudad sa Mandawi gisugdan na sa pagtrabaho. Gilaumang makabalik na sa ilang pwesto ang pipila ka tindera sunod semana.
Ang kasiran hatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Makabalik na sa di madugay sa ilang pwesto ang uban pang mga tindera sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi. Kini human gisugda na ang pag-ayo sa nagubang bahin sa merkado. Human kini madaot sa 6.9 magnitude nga linog ni adtong Setyembre 30. Ang merkado mao ang labing naapektaran sa dakbayan. Hinungdan nga daghang mga tindera ang temporaryong gipabalhin sa gawas sa establisemento. Human sa inspeksyon ug paghatag og clearance gikan sa Office of the Building Official, giingon nga luwas ra sa kinatibukan ang merkado. Pipila ang gipabalik sa ilang pwesto, samtang ang pipila sa apektadong bahin ang gipabalhin una aron malikayan ang disgrasya. Sa kasamtangan, gisugda na ang pag-instalar sa mga beam, aduna na nausab crane sa likod sa merkado aron kuhaon ang nagubang canopy. Unahon magutog shoring ang pika side tangag beam para itayog diri sa colonnade side, safe na ta. So nahuman na karon, actually gisugdan lang gahapon na makita naman nimo na naitukod na beam. Mo nang karon na sila nagsugod og chap-chap dito sa canopy. Gilauman nga makumpleto ang repair sud sa usa ka semana. Human niini ang pipila sa mga tindera ang mahimo nang makabalik sa ilang mga pwesto. Ang repair gipahigayon sa pribadong kumpanya o walay bayad gikan sa syudad. Wala kay offer man na nila nga motabang istoryahan pa nagunsay paagi but dinalian man gud no. Dinalian man, so we'll see unsay nanay mga figures nga gitanaw but mag-emergency magud. Apan giklaro ni malig-on nga ang pag-ili sa canopy o pag-retrofit sa mga haligi, laing proyekto nga manginahanglan og mas dako nga pondo gikan sa lokal nga kagamhanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nagpabiling luwas ang Cebu-Cordoba Link Expressway sa tanang motorista human sa magnitude nga 6.9 nga linog ug aftershocks. So kuhay kini sa mga gipakatap nga piki nga impormasyon bahin sa kahimtang sa Third Bridge. Matod sa Assistant Vice President nga si Attorney Rosemary Verzosa, nga way nakit-an nga mga pagpangliki sa katulong taytayan pagkahuman sa linog. Pipila ka oras human sa pagtayog giablihan pagbalik ang Sisilix human sa pasiunang inspeksyon. Apan magpadayon ang assessment sa maong agianan kung wa pa bay mga liki alang sa kaluwasan sa tanan nga mga mang-agi. Nitayog ang magnitude 6.0 nga linog pasado alas 7 sa buntag kaganiya sa Surigao del Norte. Matod sa PHIVOLCS nga naimutang ang epicenter niini sa 13 kilometers gikan sa General Luna, Surigao del Norte. Tectonic ang origin niini o ganaa sa 28 kilometers ang iyang gilawmon. Natagamtaman usab ang kusog nga linog sa mga silingang dapit sa Mindanao ug sa Eastern Visayas hangtod sa intensity 5. Gipay magnuan sa PHIVOLCS ang mga nanimuyo didto nga magbantay sa mga aftershocks human sa maong kusog nga linog. Gisuspenso ni Mayor Cesar Didoy Suan ang face-to-face nga klase sa mga pampublikong tunghaan sa lungsod sa Cordoba, lakip na ang Cordoba Public College ug mang-adlaw hangtod nga mopagawas og laing pahibaw ang LGU. Subay kini sa padayong nabatyagan nga aftershock sa Sugbo ug kini aron masiguro nga luwas ang mga tinun-an ug mga magtutudlo. Apan ipatuman ang alternative learning modalities o asynchronous nga klase. Matod ni Mayor Suan nga sa musunod nga mga adlaw mopagawas na usab sila og laing pahibaw kung ibalik na ba ang face-to-face nga klase sa sunod semana. Human sa Special National ID Registration sa Barangay Pangan-an, mupahigayon na usab ang Philippine Statistics Authority ug laing hugna sa Special Registration sa Mainland Lapu-Lapu. Ipahigayon kini karong Oktubre 23 hangtod sa 25 sa Gaisano Island Mall Convention. Sulod sa tulo ka adlaw gitingwa sa PSA nga maserbisyuan ang kadtong mga mulupyo sa tanang barangay sa mainland nga wa pa makaparehistro sa national ID. Ang mga serbisyong mapahimuslan mao ang national ID registration, on-the-spot printing sa paper ID, correction of entry, ug pagpaprint og certificate of no record. Mosunod, publiko gipahinumduman, dili mo kumpiyansa sa influenza-like illness. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatatoy panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now.
late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Press Briefing. Midweek Reset. Real talk. From headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and story spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Balik sa ato mga balita, Department of Health dinhi sa Region 7 may pahinumdom sa tanan nga dili angayan nga kabalakan ang influenza-like illness apan dili kakumpiyansahan usab. Taliwa kini sa nagkabugnaw nga panahon tungod sa bear months ug pagsud usab sa hanging amihan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. May painumdum ang Departamento sa Panglawas sa tanang katawhan nga walay angay ikabalaka ang influenza-like illness ngadto sa kalawasan. Taliwa kini sa naangkong kahadlok sa uban bahin sa giingong outbreak sa influenza ning nagkabugnaw na nga panahon hinungdan nga gisuspenso kadali ang klase sa pipila ka bahin sa Metro Manila. Apan di gyapon kakumpiyansa ng sintomas nini kung maigo man sa lawas ang kagaw karong nagkabugnaw ang panahon tungod sa bear months o pagsulod sa hanging amihan. Matud ni Dr. Ronnie Corazon Gravador sa DOH-7 nga makatakod man ng influenza o trangkaso kung hinay ang resistensya sa lawas. Prevention lang yun before ta matakdan kay kaning influenza like basta na bakunahan na ta usually mild ra ni kanya kung ano gyud ni siya mo go through its course mawala ra gyud ni siya labi na virus ang cause. Dili man hinuon grabe ang epekto sa influenza sa lawas apan mapanilipdan gyapon kini pinagi sa saktong pahuway, sustansyadong pagkaon, vitamin C, tubig ug uban pa. Dili usab mandatory ang paggamit sa face mask apan giawhag gyapon sa pagsulob ilabi na kung naisintomas. Mahimong kalikayan ang posibleng komplikasyon sa lawas tungod sa flu pinagi sa pagpaturok og flu vaccine. Sa kasamtangan, nagpaabot pa ang DOH-7 sa dugang doses sa flu vaccine aron ipangapod sa kalungsuran. For Central Visayas, di gyud ta ma-alarma ani kay usually mild ra jud ang course ani especially if nabakunahan sila niya. Staying healthy is important gyud. Dahil kitataw sa ulohang buhatan sa DOH nga walay outbreak sa influenza-like illness. Apan ang Department of Education ug LGU na may mag-igo kung isuspenso ba ang face-to-face classes aron kalikayan ang pagtinagdanay sa sintomas. Gian Navarro, CCTN News. PhilHealth gipanawagan nga paligunon og ipasabot pag-ayo sa publiko ang zero balance billing. Ang iyang ipatuman usab sa Department of Health ang dakong parte sa bayranan sa ospital nga abagahon sa PhilHealth. Ang kasayuran hatod ni Randy Gurion.
Gimanduan si Health Secretary Teodoro Herbosa nga mopagawas galayon sa komprehensibong listahan sa mga ospital nga nagtanyag og zero balance billing coverage. Ingon man klaro og daling masabdan nga guidelines aron dali usab mapuslan sa katawhan ang programa. Matud ni Senador Bam Aquino nga mahinungdanon ang information campaign alang sa mga programa og dili angayan nga lisud-lisuron ang katawhan nga nagkinahanglan sa serbisyo medikal. Giangkon sa kasamtangang Vice Chairperson sa Committee on Finance nga nagkuwang ang kahibaw sa publiko niini og daghan gihapon ang modangop sa mga opisina sa mga magbabalaod aron mangayo og tabang. Ko po hindi to alam ng taong bayan. I don't think they know that this is available to them already. So my first suggestion, sana po mamaya i-publish nyo na po. May mga communications group naman ho kayo. Ano yung hospital na may zero balance billing, paano maka-avail ng zero balance billing. Unang-una yung gusto ho natin, mga kababayan natin, may mga hospital na mapupuntahan na wala silang babayaran. Dugang niini nga dili epektibo ug makatarunganon sa mga nagkinahanglan og tabang ang kasamtangang sistema. Gisugyot usab diini nga kinahanglang klaro ug ipaybaw sa ospital sa pasyente ang mga opsyon sa dili pa modako ang galastuhan. So unang-una, palipat-lipat po yung pasyente, kawawa po talaga. Pangalawa, yung kawawa rin po ay pipila talaga sa mga opisina po namin. And if there's a mother fund that we can draw upon to support our countrymen, puponduhan ho namin yan, lalakihan pa po namin yan. But it shouldn't be healthcare will only be received kung merong kakilala. Yun ho yung ayaw po namin, ayaw ko, na makakakuha ka lang ng healthcare dahil may kakilala ka. Dapat dahil Pilipino ka, makakakuha ka ng tulong. Gitataw nga dili igo ang benefit packages sama sa 27,000 pesos o 34,000 pesos nga limitasyon para sa mga pasyente. Na mahayag usab sa iyang pagsuporta sa lakang si Secretary Herbosa ug miangkon nga nahasubay kini sa padayong tinguha sa DOH nga mapalig-on pa ang access sa universal healthcare. Randy Gurion, CCTN News. Mga progresibong grupo sa Sugbo nagrally at ubangan sa Department of Public Works and Highways alang sa Black Friday protest. Gihulagway sa Bayan Central Visayas nga mas gipatigbabaw ang personal nga interes sa investigasyon kalabot sa questionable infrastructure projects. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nag-abot sa buhatan sa Department of Public Works and Highways sa syudad sa Sugbo ang mga progresibong grupo alang sa Black Friday protest. Bisan sa naglagiti nga kainit, nagbabiling kusog ang ilang panawagan ngadto sa gobyerno nga manubag ang kinsang opisyal nga nangawkaw sa panundanan sa nasod. Dungan sa wala nila pag-uyon sa nimungdagan sa investigasyon sa mga questionable flood control projects. Giulagway ni Jaime Paglinawan sa Bayan Central Visayas ganisangpot sa isig ka panalipod sa ilang mga interes ang dagan sa pagsusi sa mga ghost flood control projects sa gobyerno. Ilabi na nga natagamtaman sa mga kaubanan ang kaapurado nga mapriso ang kinsang korap nga opisyal. Kapanubag nini, mismo ang nag-aprobar sa national budget ang presidente. Panahon ni Duterte, panahon ni Marcos na grabing paglunsa, pag-expose nini grabing kinawatay niya pinaagi sa flood control project. Ipalanog usab nila ang kasagbuyo sa 2026 national budget diin apil sa naaprubahan sa Kongreso ang unprogrammed appropriations nga mukabat og kapin 200 billion pesos. Giuyunan nila ang pagduda sa minority gikan sa Kongreso ang giingong laing tinubdan sa pork barrel. Gikondenar usab sa mga grupo ang giatubang nilang reklamong kalapasan sa Batas Pambansa bilang 880 tungod sa gihimong protesta niadtong Septembre. Apan di sila muhunong sa mong panawagan hangtod nga naay manubag sa balaod. Karon bisan pag dunay mga kaso padayon mi nga nagprotesta, wala mi mahadlok kay gustong hadlokon sa kapulisan ang katawhan nga nangayog akontabilidad, nangayo og maingon nato nangayo siya nga mobalik ang pundok sa katawhan ug dunay mapriso. Nasaran giduyugan sa mga progresibong grupo ang gihimong walkout sa mga estudyante ug ubang mga tao dito sa kauluhan. Mong di sila muundang sa pagprotesta ngadto sa gobyerno aron matarong ang tanang mga kahiwian. At ito po ay malaking pagkilos sa darating na October 21
CCTN News. Pipila ka mga lider sa Sugbo bukas sa pagsukit-sukit silang Statement of Assets, Liabilities, Net Worth kon SALN. Kinihuman nga gipasayon na sa Ombudsman ang access sa maong dokumento ngadto sa publiko. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Sukad sa paglingkod ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mipasalig kini ngayong abli pagbalik sa publiko ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth kung SALN sa matag opisyal sa gobyerno. Hinungdan nga gilibkas nini ang mando sa kanyatong liderato nga si retired Ombudsman Samuel Martires nitong 2020 nga limitado na kay sa publiko ang maong dokumento. Gisuwayan sa CCTN News team og kuha sa reaksyon sa duha ka mga local chief executive sa Sugbo bahin sa maong mando. Pareho hinuon nila kining gihangop aron ipatigbabaw ang transparency ug accountability sa pagkaopisyal. Suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang tinguha ni Remulla aron mabalik ang pagsalig sa katawhan ngadto sa gobyerno. Kinitud kay nasabtan niya ang tinguha sa SALN nga mao ang kabtangan ug matang sa kinabuhi isip elected official. Support it. Oh. Pero patanawa on ako lisod man mo support ka nga wa ta kita. But the thing there is SALN is open to everybody and it's public. Samtang gihangop ni Cebu Governor Pamela Baricuatro among mando isip kabayn sa gipatumang freedom of information sa Kapitolyo. Maong confidence siya nga susiyon sa publiko ang giduso niyang SALN. Walay problema. Wagi problema. Actually, we were already told man sa aning sa katong nagmeeting sa mga governors ba nga the national government is looking into sending funds sa mga kuan sa provincial government. So naanay lifestyle check ang mga governors. So this is really nothing. It's okay with me. Aron maka-access ang publiko kung unsa ka dato ang usa ka opisyal, valid ID na lang ang kinahanglanon og dili na mosuwat pa ngadto sa ombudsman aron lang mananghid og makakuha og kopya sa SALN. Matod sa Anti-Graft Court nga ang SALN usa ka rekisito sa matag opisyal, elected man o appointed isip pagtahod sa kasamtangang konstitusyon. Ian Navarro, CCTN News. Buksan pagbalik sa Commission on Elections ang voters registration karong Lunes, Oktubre 20. Matod ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia nga abli kini alang sa mga bag-ong botante, transfer of registration ug uban pa. Abli ang voters registration sa labing duol nga buhatan sa COMELEC matag Lunes hangtod sa adlawng Sabado, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod usab sa alas 5 sa hapon. Magpadayon ang maong registration hangtod karong Mayo 18 sa sunod nga tuig. Gituyo kini sa COMELEC aron mapangandaman ang umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections karong Nobyembre sa sunod nga tuig. Mosunod, kung dili mo tabang, nakadasmag nga SUV driver sa Pusok Lapu-Lapu, kasuhan sa duha ka mga biktima. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source. Right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our band.
lines we proudly stand. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Jesus Christ will reign, and we are one. Having many times to be. Our heart is wanting and sharing, happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. This is our love. This is our community. Sing and rejoice. We are all a family, praising the Lord. Hallelujah. Jesus Christ, praise the Lord. Together we are one. Having every time to be. All of God is loving and sharing, happiness and understanding, unity and peace in the name of the Lord. Praise the Lord. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Lord. 1, 2, 3, 4. Pray for you, all my brothers. Pray for you, all my sisters. We are all as one in the name of the Wala na dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa ato mga balita, duha ka mga biktima nga nadasmagan sa SUV sa barangay Pusok, Lapu-Lapu, mo pasaka og kaso sa driver kun way makabot nga kasabutan. Usa sa mga biktima anaa pa sa tambalanan o gioperahan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Mga dagkong samad sa naong likod, bukton og paa ang naangkon sa 41 anyos nga MEPS worker nga usa sa tulo ka mga biktima nga nadasmagan og SUV samtang naglakaw kilid sa karsada sa barangay Pusok, Lapu-Lapu City niadtong Oktubre 7 sa hapon human nakatug ang driver. Ang biktima nga si alias Emma mulupyo sa lungsod sa Carmen apan atol sa adlaw ting trabaho ana siya magulian sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City.
Matod ni alias Emma nga nian ang higayuna, mapay pag-out niya sa iyang trabaho ug padung naunta siya sa waiting shed kung asa siya magatang og jeep padung sa Mandawi City. Tungod kay nianang adlaw usab, mopauli unta siya sa lungsod sa Tabugon aron bisitahon ang iyang pamilya nga nabiktima sa linog. Dugang pa niya nga nakakita na siya sa mong sakyanan nga nag-ikis-ikis na ang padagan, apan wa na siya higayon nga mudagan. Siya mo ikatulong na dasmagan kung diin nakuhaan pa sa dashcam ang iyang pagkalagpot sa tunga sa karsada. Sigon pa sa 41 anyos nga ang iyang mga samad anaa sa wala nga bahin sa iyang kalawasan ug ang wala nga bahin sa iyang naong maoy nagrabihan. Naman yung dugo sa ako ang ulo, ma'am, kay nalungag man ni akong left nga upper sa mata. Nalungag ni ma'am niya. Napagin siya matahi kay nalata ang uno. Gidala siya sa usa ka pribadong tambalanan ug nakagawas ni adtong Oktubre 10. Kaugalingong kwarta lang una niya ang iyang gigamit sa pagpatambal kung diin niabot sa 62,000 pesos ang iyang hospital bill. Suma pa niyang nipadayag ang 33 anyos nga driver nga makigsabot kaniya bahin sa mga nagasto niya sa tambalanan ug gihangyo niyang sila mo'y moadto karong weekend sa lungsod sa Carmen tungod kay maglisod pa siya sa pagbiyahe. Apan human niya hatagi og address, wa na kini nitubag aron ta magkasinabot sila sa schedule. Ug galing dili magpakita kaniya ang driver hangtod karong Domingo, mo desisyon na lang siya nga mopasaka og kaso. Samtang ang usa ka biktima nga mao ang 63 anyos nga si Isidra Buok, ana pa karon sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug kinahanglan pang operahan tungod sa mga bali sa iyang duha ka kamot. Apan wa pa mahibaw ikanos siya maoperahan tungod kay gi-order pa ang implant. Matod sa anak ni ini nga si Julian Buok, nagkasinabot sila sa driver nga hatagan sila og 50,000 pesos nga panggasto sa ospital samtang naghuwat sa schedule sa operasyon. Apan 30,000 pesos pa lang ang natunol kanila. Nasabutan nila nga ang nahabiling 20,000 pesos kinahanglang mahatag karong Nobyembre ug Disyembre. O galing dili mutuman ang driver, mapugos sa pagpasaka og kaso ang pamilya sa senior citizen. Pwede nga biyaan mi nila sa iri nga dako pa kay damage duhaman ka kamot. Ako damage pud na ako kay ako pay magbantay, kapoy kaayo niya. Ako trabaho, apektuhan po. Samtang ibutyag si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga posible gihapong makapasaka og kaso ang duha ka mga biktima. Kaya naman tay prescriptive period sa pagfile sa kaso. Dali ang doon pa man siya, pinakadali ana nga depende man sa gravity sa krimen nga nitabo kana reckless imprudence assaulting pinakadugay ana 2 months. Gigan sa pagitabo, pwede po sila makapile ang kaso. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Syudad sa Mandawi mo padala og dulan 200 ka mga atleta og coaches alang sa National Batang Pinoy. Mao kini ang labing daghan nga napadala sa syudad sa maong panagsangka. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Ugmang adlaw ipahigayon ang send-off ceremony sa Mandawi City Cultural and Sports Complex alang sa mga batang atleta sa syudad sa Mandawi nga makigsangka sa nagkadaiyang kompetisyon sa National Batang Pinoy. Ang Batang Pinoy karong tuiga ipahigayon sa General Santos City gikan Oktubre 25 hangtod 30. Sa kinatibuk-an, moabot sa 240 ka mga atleta ug coaches ang ipada sa syudad. Labing daghan itandi sa milabay nga mga katuigan nga dili makaabot og usa ka gatos. Actually, limited ra po this year, pero timing lang nga walay Philippine National Games. And with the approval of the city mayor, nga mong gi-fight to utilize the budget for Philippine National Games adto sa National Batang Pinoy. So, makapadala ra gid daghan ubay-ubay karon. Gipili ang mga atleta base sa ilang performance sa grassroots sports development program sa syudad o sa mga kompetisyon sama sa Siveraa ug palarong pambansa. So kinsa to ato ang mga bata nga under sa atong grassroots program, nag-select pud mi dito mga top performing athletes, gi-prioritize pud nato kay the Batang Pinoy is LGU program man gid siya. So gikan gyud ang LGU gid ang magpili, maghone, mag-prepare sa mga bata. Second na lang tong katong naman gid mga athletes mo excel from Severaa, Palaro. Ato gyapon silang dalon. Niaging tuig, nakuha sa Mandawi ang ika-13 nga pwesto sa overall ranking. Din adunalay 68 ka atleta, apan moabot sa 40 ang nakuhang medalya. Tinguha nila karon nga makaangkon og mas daghan nga medalya. Ang syudad nitagana og moabot sa kapin 8 milyones pesos naglakip sa ilang mga uniform ug allowance. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalies. Santo Lunes po sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
Discover the beauty of the Philippines.